sa Fasten Seatbelt sign bago tumayo para kunin ang inyong mga kagamitan. Nais rin naming ipaalam sa inyo na ang paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Maraming salamat po. So yun na nga, natapos na yung ating Central Visayas Adventure. Nagsimula tayo sa Bohol, Cebu, and northern part of Cebu. So ngayon naman ay tutungo naman tayo sa Panay Island, Western Visayas. Sa mga Cebuanong nagsasabi ho sa akin na puntahan ko yung Taps kasi open na siya. Actually, late upload lang ho itong ginawa ho natin. Ito yung ating mga compilation documentary footage nung Sinulog Festival and Dinagyang Festival way back in the month of January. So ngayon may mga hindi pa ako na-edit ng mga video sa Iloilo. So ito na yung time para ma-upload ko na ulit. So merong isang paparating na aeroplano. Yun yung kasabay natin galing Cebu. Ladies and gentlemen, it is now safe for you to step. Cebu is ito yung yung sa mga cargo, Cebu Pacific Cargo. So yun yung mga sinasakyan ng mga short flights or mga shorter flights. Yun na nga, like Cebu Iloilo, Cebu CDO. Malipayo na pag-abot sa Iloilo. Love the Philippines, and yun, napaka warm welcome ni Iloilo sa atin. Diba? Talagang si Haring Araw talaga yung nag-welcome sa atin, no? Duty Free Philippines. Oswag Ilonggo, welcome to Iloilo. Happy Dinagyang Festival. Kasadyahan sa Kabanwahan. Kabanwahan means lugar, no? Bawat punta ko talaga sa isang lugar o isang probinsya, sobrang hilig ko talagang kumuha ng mga video or mga footages sa mga welcome roads, or ibig kong sabihin yung mga dinadaanan ho na papasok papuntang isang probinsya or ng isang city or ng isang lugar, no? For example, papunta ko ng Butuan City, so the moment na meron na nakalagay na welcome to Butuan City, talagang kinukuhaan ko yung kailang kalsada or tulay man, or maaaring sa Cebu, yung gaya nung galing ako sa may Mactan Airport, papunta akong Cebu City, madadaanan ko yung CC Leaks. So talagang kinuhaan ko siya ng video footage sa CDO nung pagkababa ng Manolo Portage, nakuhaan ko din siya. Same sa papuntang Iligan, papuntang Marawi, yung habang tinatraverse ho namin yung napakagandang parang bundok siya na parang overlooking siya, no? Hindi man siya ganun kahili, pero yun parang mountainous area na rin ng Marawi City. Same with papuntang Cotabato City. So talagang ang hilig-hilig kong kumuha ng mga highway, yung mga welcome highway ho nila. So sa Iloilo naman ay nagawa ko yun nung last time kong pumunta ho rito, no? Last year, nung pinakauna. So yun nga lang ay hindi ko masyadong na-enjoy, no? Sa aking naked eye yung mga view papuntang Iloilo City, no? Galing dito sa may kabatuan na International Airport, Iloilo International Airport. Dahil ako ay nakaupo nun sa may backseat. So hindi ko kasi, kumbaga parang yung front seat katabi ng driver, meron nang naka-avail. So yun, ako ay nasa backseat lang. Kaya ginawa ko nun, although meron naman akong footages, pero yun nga lang, hindi siya ganun ka-stable, like shaky ho siya, and at the same time, kailangan ko siyang gagamitan ng parang naka-zoom in. So this time, talagang ako yung pinaka front seat ho nito. So para sa akin, kumbaga siya, maganda, no? Sa aking mga mata talaga, no? In my naked eye, talaga nakikita ko yung napakagandang diversion ho nila na nagko-connect nga sa Iloilo City all the way dito sa may Kabatuan, Iloilo International Airport. At nung dati naman napunta ko rito ay wala ho akong nakitang, hindi ho dumaan yung aming sinakyang van
sa tulay, pero this time may kita ho natin mamaya ano, konti na umakyat ho tayo, dumaan ho tayo sa itaas ng tulay. Although single pa rin ang nadadaanan, pero at least no, nadaanan ho natin. So yun lang mga kagala, bali wala akong ano, mga Iloilo no, mga Ilonggos, wala ho akong alam kung anong mga lugar na madadaanan ko nito, kasi yun nga medyo puyat pa no, kung nasa tulog, tsaka parang lobat yata yung aking isang cellphone, kung saan na pwede sana akong kukuha ng mga Wikipedia information or mga information no, sa Google Chrome or sa Google or sa Wikipedia. Alam niyo naman ho, lagi na yun talaga yung pinaka source of information ko talaga na every time na meron akong something na ng mga information, at saka yung Google Maps din at the same time. So hindi ko siya nagawa nung araw, itong time na to, kasi nga lubat yung aking isang cellphone. Tapos bali same pa rin na umaga yung aking arrive dito sa Iloilo. As far as I remember, last year nung una kong punta dito sa Iloilo City is umaga din. Tapos alas 6. So isa naman ganoon din alas 6. Gusto ko talagang makita yung rising sun ng Iloilo. So yun na nga, kanina nakita nyo naman sa first 2 minutes ng aking vlog na to, winilcome ho tayo no, ng napaka-warm sun ni Iloilo province, the sunrise of Iloilo. May mga nagtatanong nga pala kung ano nga ba daw yung pinakamagandang syudad na napuntahan ko sa buong Pilipinas. At meron pang iba na parang tinatanong ako kung parang si Metro City 1 and Metro City 2, kailangan ko mamili, parang gano'n no, kung sino na talaga ang mas pinakamaganda, pinakaastig, pinakabongga, parang gano'n no, ang kanyang pagkasabi. Pero syempre alam naman natin talaga na dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo no, na ang mga bawat lugar ay may kanya-kanya ho talaga yan na beauty no, may kanya-kanya ho silang maipagmamalaki, meron ho silang kanya-kanyang icons, meron ho silang kanya-kanyang mga palatandaan, mga trademarks, landmarks, meron silang mga bagay na wala sa iba at meron sa iba na wala rin sila, yung mga ganun. At kung minsan naman meron ho silang similarity, and pero similarity lang naman kumbaga in some point no, hindi naman talaga lahat no. Pero itong si Iloilo City, masasabi ko to na so far wala pa akong nakikitang city dito sa buong Pilipinas na medyo hawig sa kanya no, yung kanyang setup, yung kanyang formation or yung kanyang landscaping. So parang meron namang sa mga projects like ito na nga sa diversion roads, sa mga kalinisan, hindi man talaga as in kapareha no, pero masasabi ko na kung linis ang pag-uusapan, beautification, di ba, yung parang pagpapaganda talaga ng mga center islands, mga sidewalks, mga walkways, mga overpass, o anong tawag dyan sa inyo, basta overpass tawag ko dyan, yung footbridge ba, tapos mga flying over, mga esplanades. So parang masasabi ko na meron siyang talagang pinaka top notch sa akin si Iloilo City. So that's my yun ang opinion ko. Opinion ba yun? Hindi, based on facts yun, kikita naman natin. So wala, hindi siya opinion. Totoo yun, ebidensya ho yun. Meron tayong evidence no, so makikita niyo naman sa akin mga video. So top notch sa akin, pinakamalinis, pinakamagandang mga beautification no, talagang buhos talaga ng budget, buhos ng budget talaga, hindi titipid ba ng ng LGU Iloilo City. So congratulations sa mga taga Iloilo province na talagang pag alam niyo yun, kasi mapapakinabangan siya, like alam niyo yun, para masasabi mo na ito yun, this is where our taxes go, parang gano'n no, dito na pupunta yung mga binabayarang tax no, lahat ng mga kinukonsumo natin pagkain, mga serbisyo sa lugar ng Iloilo City ay makikita ho talaga natin na napupunta talaga sa tamang proyekto. So yun lang, parang masasabi ko na top notch ang Iloilo City when it comes to beauty, cleanliness, when it comes to aesthetic, mga ganun, di ba? Tapos ito pa, alam niyo ba ang Iloilo City parang alam niyo parang grabe sila mag-synchronize sa isa't isa. Yung parang yung pag sinabing proud Iloilo, parang alam mo yun, parang nagkakaisa sila. Oo. Alam mo yun, yung parang hindi lang nagkakaisa na pag may kung may umagaw ang bandila ipaglaban ay mapapakamatay lang. Hindi ganoon yung kumbaga ang ibig ko sabihin parang lahat sila they're trying their best talaga na maging responsable sa kanilang mga kalat. Alam niyo 'yon, sa linis na para para mapamanatili yung kailangan record as the one of the cleanest. Kung hindi man sila ang pinaka-cleanest city,
sa buong Pilipinas, at least isa sila, no? Mga top 3, top 5. Pero in fact, meron nga nag-comment sa akin, nakalimutan ko sino yun, no, na top 3 na pinakamalinis sa buong Pilipinas. Yun na nga, so Iloilo City, isang city sa Negros, I don't know, San Carlos ba yun? Or I don't know. Pa-comment nga dyan sa, ano, kung sino ka nag-comment, paki-comment ulit. Kumbaga parang sinabi niya na kung malinis si Marikina at saka si Davao, bakit siya hindi naisama sa top 3? Bakit ang naisama ay si Iloilo City, Baguio, or basta di ko alam kung Baguio ba yung sinabi niya or Marikina. Nasa dalawa lang yun, no, yung pasok sa top 3. Basta yung isa, Iloilo City, and isang syudad sa Negros Occidental. Ayun lang, bali nakakatuwa lang talaga no, na dito sa Pilipinas, yung kahit pa meron tayong sasabihin na talamak yung corruption, no, sa lahat ng mga sa presidente man, vice president, senators, congressman, governors, city mayors, mga barangay captain, chairman, o sila yung mga executive ng mga position, no, dito sa Pilipinas. Talagang may mga corruption talaga na issue. Pero masasabi ko na may mga lugar talaga din sa Pilipinas na nakakatuwang tingnan, nakakatuwang isipin, na mapapawaw ka talaga sa lugar. Like masasabi mo, oy, so ito yung taxes, ito yung ito yung pera, no, na pinaglalaanan ho nila. For example, Tagum City. Ito, may mention ho natin na Tagum City. Shout out mga Tagumenians diyan. Tagum City is siya, component city. Basta malapit na siyang maging highly urbanized city. So Tagum City is located siya sa may Davao del Norte. Siya yung pinakakabisiran ng probinsya ng Davao del Norte. Kasama siya sa lies within the metro of Davao. So yun, masasabi ko na ang kailang tax talaga ay buwan-buwan sila, meron silang festival, no, meron silang celebration. Parang Iloilo din, no, ang Iloilo meron din silang Paraw ba? Tama ba? Anyway, never mind. So basta meron silang Paraw Festival, meron silang Dinagyang Festival, and I don't know kung meron pa ba kayong mga sineselebrate na mga festivals. So let me know in the comment box mga galang mga Ilonggos. So sa Davao City naman, meron naman ho kami ditong sineselebrate na parang celebration, no, dalawa sa isang taon. Like ito na nga, March, ang aming araw ng Davao, and kung saan yun yung date na pinanganak ko yung natin, yung cityhood ng Davao City. Tapos Kadayawan Festival, yun naman yung tinatawag naming Festival of the Good Harvest, and kung ano pang ibig sabihin ng Kadayawan ho namin. Tapos itong Iloilo, yun ang masasabi mo na wow, ang galing, ganda ni Iloilo. Kaya sa mga nanonood nito, like for example, taga Cebu, taga Bacolod, taga Davao, taga CDO, taga Manila, basta kumbaga gusto nyo lang gumala, I don't know kung ano bang dyan, yung pinaka purpose talagang umalis, no, sumakay ng eroplano. Kasi ako wala kumbaga out of curiosity. Alam niyo, sa totoo lang, vlogger man ako ngayon o hindi, I mean, hindi ako pwedeng gumala ba, hindi ako pwedeng umalis ng isang lugar na wala akong dalang remembrance. Like nangyari na kasi sa akin yan, no, way back 2007, where I started talaga na maggagala or magpupunta sa mga iba't ibang location dito sa Pilipinas, dahil nga rin dun sa aking nature of work, no, nature of job ko talaga, na kung saan talaga ako ay na-assign, na didestino sa trabaho. Tapos yun kumbaga, in order to immortalize my travel, my adventure, my experience, so I have to i-vlog ko siya, no, i-video ko siya. Tapos yun, dahil nga sa marami na ring platform na pwedeng doon i-upload, doon ilagay ang ating mga video footages. So yun, YouTube ang aking napili. Kaya in order to immortalize, kailangan kong i-vlog, tapos ano yung nararamdaman ko sa isang lugar, how I see it in the first time. So yun, Iloilo is the best. Halong kamuda.